May pagkukulang daw ang pamahalaan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kababaihan. Yan ang iginiit ng aktres na si Monique Wilson na coordinator dito sa bansa para sa paradang 1 Billion Rising. At kaugnay nito, may news to go si Lay Alves live. Lay. Kara 5,000 miyembro ng St. Scholastica community ang nakiisa at nakisayaw sa global event na 1 Billion Rising. Mapa-grade school, high school, college, mga madre at guro umindak sa mensaheng itigil na ang karahasan laban sa kababaihan. Ang 1 Billion Rising ay ang pagsasama-sama ngayong araw ng mga kababaihan sa buong mundo para kundinahin ang mga karahasang nararanasan ng mga kababaihan. Sa datos daw ng UN, isa sa 3 babae ang nare-rape o nabubugbog sa kanyang buhay. Dito nakuha ang bilang na 1 billion. Sa Pilipinas naman, base sa datos ng Gabriela, kada 4 na oras, isang babae ang ginagahasa at kada oras, isang babae ang binubugbog. Ayon sa country coordinator para sa event na ito na si Miss Monique Wilson, may pagkukulang din ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga kababaihan. Nakiisa rin sa pagtitipon ang isa pang kilalang women empowerment advocate na si Sister Mary John Mananzan. In all my experience in the movement and around the world, I think violence against women is the same everywhere. It's the same everywhere. The only difference in developing countries like ours, perhaps, is that, a lot of it is sometimes state-induced, or we don't have good enough legislation or good enough implementation of legislation to protect our women. Kagaya yung call to action ko, talagang sobra na talaga. Tama na talagang lumaban ng mga kababaihan. Kasi ang dami-dami nangyayari. Araw-araw nakikita mo pa sa newspapers na karahasan laban sa kababaihan, rape, wife beating, kung ano-ano. So dapat naman ang mga kababayan sasabihin na tama na talaga. Ang 1 Billion Rising ay brainchild ni Eve Ensler, ang playwright ng Vagina Monologues. Magkakaroon pa ng ibang events ngayong araw ang 1 Billion Rising sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. At yan muna ang pinakahuling ulat mula rito sa Maynila. Lay Alves, GMA News.